Pagpapalawig ng tax exemption isinusulong ng ilang mambabatas. Para sa detalye, ma-report si Emil Carion. May balakin na mabawasan ng mga corporate at income taxes. Ito ay mahusay sa papel at ito ay nasa ilalim ng pagsusuri sa pamamagitan ng mga komite ng pinamumunuan ni Representante Miro Quimbo. Isang panukalang para sa mga manggagawa na ang kita ay umaabot sa 180,000 pesos sa isang taon. Ang mga ito ay exempted na mula sa pagbubuwis. Ang isa pang panukala ay ang para sa exemption ng pay mula sa mga buwis. Mayroon ding isang panukala upang mabawasan ng mga buwis sa kita ng korporasyon mula sa 32% at ibababa sa 27%. Sinabi ni Quimbo na ang kasalukuyang paglipat sa reforma sa struktura ng buwis sa bansa ay magpapahusay sa koleksyon o ng kita at mapapalakas ang pang-ekonomiyang pagunlad. Gayunpaman, ayon kay BIR Commissioner Kim Menares, labag sa panukalang batas ito dahil posibleng aabot ng 90 bilyong piso ang mawawala sa kaban ng bayan. I'm a tax implementer, no? So whatever law is passed, I will implement it. No? Second, on a selfish level, of course, I'm agreeable, no? Because it lowers my tax and increase my tax pay. But in terms of the benefit of the country and the other people composing the country, my question there is this: where would you get the 90 billion, the 43 billion, whatever amount it is that you will forgo? Where will you slash that? Well, I think whoever proposes should be willing to give up some things, right? Sa pagpapaliwanag pa ni Quimbo, magbibigay ito ng karagdagang pondo sa bansa. Ayon pa kay Henares, hindi naman lahat ng mga binibili ay nakakaltasan ng buwis. Pagkawala ng kita ng BIR ay nangangahulugan ng mas mataas na deficits, mas mababang pera para sa gobyerno at panggastos para sa mga programa at mga proyektong pampubliko. Maaari din itong makaapekto sa credit rating ng bansa na ngayon ay nasa investment grade mode. It's really up to them. No? Then the other thing, it's also up to them. They have to account to the people if where our credit rating goes down and interest rate goes up. Because if credit rating goes down, interest rate goes up, it will be hard for people to do business. And there goes our dream to attract foreign direct investment. If there's no investment, there will be no job generation. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.